proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Eastern. Madyo nga buntag sa itong mga suking ating paminaw dinis sa lalawigan sa Southern Leyte. Maayong buntag, maupay nga aga sa mga katauhan, mga kaigsunato nga nagapaminaw, nagatutok sa itong program diha sa lalawigan sa Leyte. Ablo sab sa Biliran og sa Samar Province, Northern Samar, Eastern Samar, Luzon, Visayas og Mindanao og sa itong mga suki usab nga nakaroon sa gawas sa nasod. Madyo nga buntag og welcome sa lanaw sang edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Ang Good Morning Eastern Visayas usa ka programa nga gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayaan tungod galang sa kinatibukan ug malungtarong paglambo sa kinatibukan nga rehiyon 8 pinaagi sa pagsinabtanay bisan pa man sa naglahing pinulungan nga waray og binisaya. Pagbiniloay og mga kasayuran og mga panahon labot sa nagunang isyu og gilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod galang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Og sangan sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod Sir Dindo Alaras atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban karong adlaw nga Martes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas, Jevic Epiz. And ato sab makauban ang atong partner station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinagi ni Ate Sok Abiria. Good morning. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinagi ni Sir Gina Vilon. Diha sa Philippine Information Agency. Eastern Visaya. Sa PIA, pinagi ni Ma'am V. Gumban. O sa DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay, pinagi ni Glodig. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:06 na sa buntag. And karon mga kaigsunan, ato lang pagsugdan ang paghatod sa mga pasiunang impormasyon atong sayran ang pinakalatest nga update labi na sa panahon uban pang mga kalambuan sa mga lugar, mga lungsod ug lalawigan nga amo gyud nga gitutukan. Atong nahon ang update diha sa Dakbayan sa Baybay. Pinagi sa DYDC-FM diha sa VSU Campus. Madyong buntag, kumusta diha? Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Glody, maayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Glody, maayong buntag. Good morning.
Okay, ato lang. Siguro kay dili man musod ang audio. Okay, atong i-try daw ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Atong paminawan, Sir Jean Navilon. Sir Jean, ikaw sa lamay una. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kauban Jevic, good morning ug sa bugos nga persa sa DYSL Radio Pilipinas sugod Southern Leyte. Sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Sugilman si ka-PCO Ma'am V. Gumban, good morning sa PIA Borongan City. Ngan sugod man si Sir Glody sa DYDC FM sa Vizca, Baybay City, Leyte. Ngan din papamulat pa good morning nida sa DYES Radio Pilipinas Borongan City. Dini sa sudot sa Bayog, very sunny Tuesday. Para yan nga adlaw pan Tuesday edition sa Good Morning Eastern Visayas sa Mayo 12 kaupod ko sa control. Si Reyes ngan dili sa siyudad sa Albayog maadlaw yan na mapasok na luwat ang bugos nga magkulop dito sa siyudad sa Albayog. Sa pagtaga peace and order situation, very peaceful, generally peaceful ang siyudad sa Albayog. Waray mga untoward incidents sa nang labay nga 24 oras. Sa pagtaga tubig, mga daan pamandidian post sa FB page sa Kalbayog Water Company. Waray mga latest sa tupay ning Abril mga post nira. So mga kakasaring kita, duro-diritso ang daloy sa tubig sa atong mga gripo. Siguro na hurwatasan ang level sa tubig sa itong naglabay nga pinakadlaw nga mga talagugti nga pag-inuran. Sa pagtaga kuryente naman, may notice of scheduled power interruption ang sa Malco 1 para yan na nga Huwebes, Mayo 14. Tigang alas 8 sa naga ngadto alas 5 sa kunup mawarayan kuryente ang Sabang dito sa Tagapulan ini. Ayaw ka mo kabaraka din sa Kalbayog area. Ngan mga aragpiking ng mga munisipalidad kay waray brownout. Dito lang ini sa isla sa Tagapulan, Samar. Pero lain nga barangay nga mawarayan kuryente dito sa Tagapulan, Samar, Island Town sa Tagapulan.
Barangay Trinidad, San Vicente, Luna, ngan Nipa, Tagapulan. Yan ang Huwebes, Mayo 14. Waray ka mo kuryente, di kang alas 8 sa naga. Tugto balas 5 sa kulop, tungod din sa pagliwan sa damaged cross arm dito sa sitio Butoy. Pati line clearing ang pagliwan sa transfer jumper. Damo nga salamat sa iyong pag-intindi. Alright, para naman sa mga headlines nga igapapasa sa News Bureau sa DYOG, Radio Pilipinas Kalbayog. Mga balita nga i-share sa DYOG niyan second half sa Good Morning Eastern Visayas. Unang nga LGU sa Samar, beneficiaryo sa PAF. Samar State University padayon ang pagsaka sa World University Rankings. Northern Samar, ginpapaspas ang serbisyo para sa mga mamuruhunan. 900 ready-to-eat food packs RTEF din-distribute sa Pambuhan, Northern Samar. Mga detalye, Nurmian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa imo, Kauban Jebit. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Sir Gene Avilon og sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo. Atong oras alas 8:14 na sa buntag. Okay, atong balikan ang atong kaubanan usab diha sa Dakbayan sa Baybay. Atong siren ang pinaka-latest nga update sa panahon ug ban kalambuan. Live gikan sa VSU sa Dakbayan sa Baybay. Pinagi sa DYDC FM. Good morning, Glody. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Jevic. Bati na ba? So, Yes, loud and clear. Padayon, Glody. okay, so good morning kanimo diha ug ingon man sa imong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas. Sugod. Og good morning gihapon kang Sir Jean diha sa Radyo Pilipinas Kalbayo, kang Ate Sok, good morning. Og kang Ma'am V sa PIA. So good morning sad sa mga suking tigpaminaw nga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook live. So good morning kaninyong tanan. So para sa update sa weather dinhi sa Dakbayan sa Baybay. So nindot ang kabuntagon nga nasinati karon sa Dakbayan sa Baybay. So lauman na ang init ug alimuot nga panahon karong Martes, Mayo 12. Uban sa temperatura nga mokabat tali sa 26 degrees Celsius hangtod sa 32 degrees Celsius. So sa weather monitoring mga higala, mahimong partly cloudy ang kahimtang sa panahon sa buntag. Apan adunay posibilidad sa localized rain showers o thunderstorms sa hapon hangtod sa gabi. So nagpahimangno usab ang weather authorities bahin sa taas nga heat index nga nasinati sa pipila ka bahin sa Leyte, lakip na gihapon ang Baybay area. So giawhag ang publiko nga likayan ang dugay nga pagpabilin sa ilawom sa pingit nga adlaw. Kanunay nga moinom og tubig ug magbantay batok sa heat-related illnesses. Og update sa pagtaga-kuryente, walay power interruption nga gipagawas gikan sa Leyte Electric Cooperative dinhi sa syudad sa Baybay karong adlaw ug walay kadugangan nga increase sa singil sa kuryente. Gipanomduman usab ang tanang consumers ug nga bayra na ang inyong mga existing bills aron malikayan ang disconnection ug mapadayon ang maayong serbisyo. Update sa pagtaga-tubig, padayon nga walay problema sa supply sa tubig. Sumala sa Baybay City Water District, padayon usab ang ilang pagmonitor ug pag-check sa mga linya sa tubig, ilabi na karong pabago-bago nga panahon
aron masiguro ang mayong serbisyo ug malikayan ang posibleng aberya. So gipahinumduman usab ang mga tanang consumers nga pailihog sa bayaran ang mga existing bills sa hustong oras. Og update sa peace and order situation diri sa syudad sa Baybay. So wala major nga naitala sa syudad nga insidente sa syudad sa Baybay ug padayon nga malinawon ang kahimtang sa peace and order sa komunidad. So ang mga personahe sa Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter B. Idilio, Chief of Police, nagpahigayon og mobilization sa Barangay Peacekeeping Action Team or Force Multipliers sa Barangay Guadalupe, Baybay City, Leyte, isip kabahin sa Anti-Criminality Campaign o Crime Prevention Strategy sulod sa Baybay City AOR. So tumong nini ang pagtabang sa kapulisan sa pagmaintenar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad, pinagi sa pagpahigayon og patrol, pagmonitor sa mga kahinahinalang kalihukan o pagsiguro sa kaluwasan sa seguridad sa mga residente. So mga higala alang sa inquiries, reports or police assistance, mamahimo nga mo bisita sa Baybay City Police Station sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte. Umutawag sa numero 0998-598-6486 o bisita asad ang ilang Facebook account nga PNP Baybay. Ug makato ang mga pasiunang impormasyon dinhi sa Dakbayan sa Baybay. So alang sa mga balitang nahikay, National Abaca Research Center o government partners nagtinabangay aron mapaligon pag-usab ang industriya sa abaca. Og LGU Baybay may padangat og farm inputs and machinery alang sa mga mag-uuma aron mapalambo ang vegetable production sa Dakbayan. Og atang yung mga detalye nining mga balita mga higala sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik diha sa imo, Jevic. Daghang salamat Glody og sa imo mga kabar diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. Atong oras alas 8:19 na sa buntag. Og karon ato nga dawaton para sa nga pasiyo ng impormasyon unsay update diha sa ilang area pinagi sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Madyo nga buntag maupay nga aga Ma'am V Gumban. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am V, good morning. Yes, Sir Jerry, maadyo aga gihap nga of course ito ning mga kaupo di daha Radio Pilipinas Subod. Good morning liwat Sir Jill di daha DYOG ngan kan Ate So ka DYS. Good morning ate. And of course ito na aton partner na Academe Sir Glody. Good morning. Maupay nga aga and of course ito na aton mga listeners and viewers sa Facebook Live. Ito na aton tagsa-tagsa nga mga Facebook pages. Good morning nga iyo, ano? Hangaran ni Sir Rayan Arinto, Regional Head and PIA Eastern Visayas, nga Sir Samuel Candido, Infocen Manager and PIA Eastern Samar, inihibi Tolentino Gumban, nga iyo makakaupod at Tuesday edition, ito naton programa Good Morning Eastern Visayas, yan ang adlaw Mayo 12. So yes, kakalap May 11 nagkami adahin Comnet meeting, Communicators Network meeting din sa probinsya ito ng Eastern Samar. Di kakalap amon RD Sir Rayan Arinto kapod ang mga information officers iton mga national government agencies, LGUs, ngan media practitioners dinhi ha probinsya iton Eastern Samar. Ngan kakalop nga adlaw gihap nagkamiadahin election and Association of Government Information Officers dinhi Eastern Samar kundiin namon presidente nag-elect kita in bago nga mga officers para tuig 2026 to 2028 nga naton presidente aton ka PCO your very own Ma'am Pen Pumida ang Radio Pilipinas Borongan. Anyway, para hiton mga narayuluhan, mga balita nga nahikayan Team PIA Eastern Samar para yan ang adlaw Mayo 12. PIA EV Chief ginpabukatan ang papel han government communicators kontra misinformation and disinformation. Ngan libre nga photo booth ginhatag han provincial government para ha ESSD graduates. So yes, para iton kadugangan mga impormasyon, hindi nga mga headlines, aton may babataan later ha second half ito naton program. Good morning Eastern Visayas. Back to you Sir Jevic.
Daghang salamat, Ma'am V. Gumban, sa imong nga pasiw ng impormasyon. Ato oras alas 8:22 sa buntag. Ato karong dawaton para usab siya nga pasiw ng impormasyon gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga, maadjong buntag. Good morning, Ate Sok Abiria. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Sok, good morning. Good morning, Eastern Visaya. Yes, damo nga salamat ko RP Jevic Ipis nga nasugod man natin ng mga kausad. Good morning Eastern Visayas, mga ka-PCO nga dakan SM Jean Nabilon nga syempre natin liwat mga kapatid Academe nga dakan ko Kuya Glody Kayundang and regards liwat and kodos nga dakan Ate Mikay. Soon, magiging ATTY yung Ate Mikay. And syempre nga dakan Ate V Gumban, ito na PIE Eastern Samar. Nga dahad to nakatutok yan ay Good Morning Eastern Visayas, pan Martes nga edisyon, iyay nasaring ang pag-asa Ate V. Dida syudad na Borongan, kanina ma-interview ni Sir Alan Alyanigi, ansa ton mga senior weather specialist, ang pag-asa posible pumalo 48 degrees Celsius. Itong pinakamapaso nga temperatura nga amon didi aabatan. Didi naman na City of Golden Sunrise sa syudad ng Borongan. So ingat-ingat kada natin mga kapatid. Amo na lapan hinaot nga sugad naman ka mapaso. Iton iwa ang pag-welcome. Good morning Eastern Visayas. So maupay, maadjong, mabaysay nga morning. Ito, pagtaga kuryente so far, waray man abiso, hinapagparang. Yan ang adlawhan Martes, pagtaga tubig, waray daman paanunsyo, hin water disruption. Ado namon mga kapatid, han Borongan Water District. Thanks much. Pero tipid-tipid naman kita hitong tubig. Kaya bagat inaabat na din hiton mga gripo. It mahinay nga awas. Nga naadi iton amon may papahat nga mga balita nga ginandam natin na mga kugihan, mga risgaduhan nga mga kausa hitayo production team, hitayo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, nga ginmamayuy itong amon SM ni Tita Ruth Abunda. Nga natin didi ka partner, natin mga gwaping so partaking nga mga engineers, Engineers Mark, congrats Mark, nga Engineer Coach Yufem. Adi patitikim nam adton ginandam nga mga balita han DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, PIE 8 gin papakasug ang kampanya kontra misinformation, disinformation, information officers sa Eastern Samar nag-iliher han mga opisyalis an ADCU. Natad naman itong edukasyon, sobra 1,300 nga nang graduar isugiwan ginpasidunggan ni Kong Shen Gonzales. Natad lagi hapon itong edukasyon, Miss Dacuno, 10th placer and midwifery board exam, iso president ng iso College of Nursing and Allied Sciences, gimpasidunggan han konseho ang syudad han Borongan, piralay ni aton mga balita nga amon i-share, dida iton ikaduha nga paypay, and good morning Eastern Visayas, so dida lakam, mga ka-good morning Eastern Visayas. Daghang salamat Ate Sok og sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Atong oras alas 8:26 na sa buntag. Dili sa lalawigan sa Southern Leyte kahimtang sa panahon sayo sa buntag nagpakita na ang haring adlaw.
Init gyud atong masinati karon nga buntag sa tunga pahinumdom sa itong mga kaigsunan nga magdala gyud og payong and katong nagatrabaho sa gawas magdala gyud og tubig para usab natay mainom matag karon og unya labi na kay taas-taas gyud ang heat index gani recorded dinhi sa Eastern Visayas. So I think sa Borongan ang pinakataas nga heat index na sa nakalabay nga adlaw. So apektado pod apil po dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte nga nakasinati gyud og grabe nga kain. Pero dili pud ta mag compare sa mga kaigsunan kay gani kagahapon dihay oras nga dihay pinakalit nga pag-uwan. So kinahanglan nga maniguro gyud kita bit-bit usab og protection sa ulan labi na katong adunay mga lakaw sa gawas para usab dili kamo magka-problema and magkaapiki kung in kaso aduna gyoy pag-uwan. So kinahanglan nga maniguro kita kanunay. Sa atong update sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative nagpahinumdom sa tanang mga miyembro konsumidor tag iya nga wala pa nakasettle sa kuryente or bill sa kuryente sa nakalabay nga buwan nga isettle na para sa dili magka-problema kadunay mahitabo nga halapad nga power disconnection. So mo to giawhag na to ha kato nakalimot or wala na numbaling sila nga bill sa kuryente isettle na para dili kamo maputdan and makabayad noon og reconnection fee. Samtang update gihapon sa Suleko karong adlaw Martes, Mayo 12, adunay scheduled power interruption diha sa pipila ka barangay sa Macrohon ug Malitbog. Diha sa barangay Ilihan, Macrohon, padulo na sa Ginabunan, lungsod sa Malitbog. Hinon karon pang palis alauna sa hapon hangtod alas 5 mao kana ang scheduled power interruption nga gipasabot sa buhatan sa Suleko. Samtang diretso ta sa ato nga mga balita nga naandam. Mga headlines, LTO-PF Caravan pagimon sa lalawigan sa Southern Leyte. Barangay sa Hinundayan bisitahon sa Provincial Caravan sa Provincial Government sa Southern Leyte. Reklamo sa usa ka barangay sa Buntok giaksyonan sa LGU. And kadalanan sa San Francisco padayon karon nga giayo labi na kay hadol na ang ilang annual celebration sa ilang kafiestahan. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, sa Borongan, Calbayog, ang mga report gikan sa DYDC-FM o ang report usab nga naandam sa PIA Eastern Samar. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas, sumalang niining mahinundanon nga pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. Pilipinas, Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipinas. kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:32 na sa buntag. Nagpadayon gyapon kamo nagasubaybay sa tunga programang Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Martes, Mayo 12, 2026. Okay, ugato ng pagasugdan ang paghatod sa detalles sa mga balita. Ato unahon ang report gikan diha sa Dakbayan sa Baybay, pinagi sa DYDC FM. Good morning, Eastern Visayas. Yan sa Baybay, NARC o government partners nagtinabangay aron mapaligon pag-usab ang industriya sa Abaca. Padayon niya gipaligon sa gobyerno og nagkadaiyang sektor ang pagbangon sa industriya sa Abaca nga giila-isip usa sa labing importanteng natural fiber products sa Pilipinas. Ang Abaca nga nailhan usab sa tibuok kalibutan isip Manila Hemp, dugay nang nakatampo pag-ayo sa ekonomiya sa nasod tungod sa daghang gamit niini sa nagkalain-laing industriya. Gigamit kini sa paghimo og automotive parts, special nga papel, handicraft ug bisan sa materyales sa kwarta tungod sa kaligon ug kalidad niini. Gipasiug da usab sa mga eksperto nga ang Abaca mao gihapon ang labing ligon nga natural fiber sa kalibutan, hinungdan nga epektibo kini alang sa marine cordage ug uban pang gamit nga makasugakod sa grabing kondisyon sa dagat. Bisan pa sa epekto sa Abaca Budgetap virus nga nakaapekto sa produksyon sa Abaca sa miaging mga tuig, nagtinabangay karon ang National Abaca Research Center kun NARC ug mga kaabag nga ahensya sa gobyerno aron mapaligon pag-usab ang industriya. Nagpadayon ang mga programa alang sa rehabilitasyon sa mga plantasyon, research initiatives ug suporta sa mga mag-uuma aron mapadako pag-usab ang produksyon sa Abaca sa nasod. Giahwag sa mga tigpasiugda sa agrikultura ang publiko nga suportahan ang revitalization sa lokal nga green gold tungod sa dakong kontribusyon niini sa panginabuhian, export industry ug sustainable agriculture sa Pilipinas. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para iton usahan nga balita, tikang dinhiha Eastern Samar, PIA EV Chief ginpabugatan ng papelhan government communicators kontra misinformation and disinformation. Adi anakon balita. Ginpabugatan ang Philippine Information Agency o PIA ang padayon nga paningkamot hapag parigon ang komunikasyon ng gobyerno ng Public Service Communication pinaagi ang Communicators Network Meeting 2026 nga ginbuhat sa PGO Conference Hall han Lunes nga adlaw Mayo 11. Haya mensahe gintagan doon ni Rayan L. Arinto, Regional Head ng PIA Eastern Visayas, ang importante nga papel ng Government Information Officers, media practitioners, nga iba pa nga mga communicators sa pagsiguro nga nakakaabot sa komunidad ang matuod nga napapanahon nga impormasyon, labi na yan nga matagmit nala magpasamuak hin misinformation nga disinformation. Nagpasalamat liwat si Arinto padayon nga suporta ang pakig-partner ng Provincial Government of Eastern Samar hapamumuno ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone ha PIA. Ginkilala gihapon ng Regional Director ang suporta nga iginhatag durante ang administrasyon ni Anay Governor Benny Verdone labi na ang paghatag in opisina para ha PIA Eastern Samar di daha Old Provincial Capitol Building.
Sumulakan na rin to ang Communicators Network usa nga importante nga plataporma para sa kolaborasyon, koordinasyon ngan urusa nga pagpasamuak han impormasyon ng mga ahensyahan gobyerno ngan media practitioners sa probinsya. Ginpabugatan niya nga ang mga communicators diri la responsable sa pagpasamuak ng impormasyon kundi dako liwatan papel ha nation building, pinaagihan pagparigon han transparency, paghatag tingog ha mga komunidad ngan pagdasig han pagsarig han publiko ha mga institusyon han gobyerno. Dugang pa niya may dako nga responsibilidad ang mga information officers ngan media practitioners ha paghulmahan opinyon ngan pag-empower ha mga mulupyo, pinaagihan credible nga responsable nga pagpasamuak hin impormasyon. Nagpahayag liwat hiyahin paglaom nga mas mapaparigon pa ang pagburbligay han PIA ngan mga communicators sa probinsya nga ang epektibo nga komunikasyon na tindog ha pagsarig, respeto ngan kooperasyon. Ang meeting nagtuyo liwat ha pagparigon han camaraderie han mga communicators nga may ada pareho nga misyon nga magsilbi ha katawhan, pinaagihan credible ngan makahulugan nga mga impormasyon. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga ang balita naman, tikang didhaamon na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, PI8. Ginpapakasag ang kampanya kontra misinformation, disinformation, information officers sa Eastern Samar nag-iliher han mga opisyalis sa NADGIO. Adi adton detalye, tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Gintagan doon han Philippine Information Agency Region 8 ang importante nga papel han mga government information officers, media practitioners, ngan communicators sa pakigbisog kontra misinformation, disinformation ngan malinformation durante ang gindumara nga Communication Network COMNET meeting ha video conference hall Provincial Capital Borongan City. Ha iya mensahe ginpasalamatan ni PIA Regional Head Rian Arinto ang padayon nga suporta han provincial government han Eastern Samar ha liderato ni Governor Ralph Vincent Ivardoni. Sugad man ang suporta nga ginhatag hadto ni former Governor Ben Ivardoni, labinan paghatag hinopisina para han PIA Eastern Samar didahan Old Provincial Capitol Building. Sumalakan arinto importante ang padayon nga maupay nga relasyon han PIA ngan han lokal nga gobyerno agud mas mapakusog ang paghatag hinhusto nga napapanahon nga impormasyon ngadto ha publiko. Iyiluwat ginsiring special para haiya na sabi nga katitirok tungod kay amo ini ansyahan nga formal nga pakigkita ngan pag-atubang ha Communicators Network sugad nga regional head han PIA. Ginpabugatan liwat niya nga ang papel han mga communicators diri la basta pagpasaranghin impormasyon kundi pakigpartner liwat han nation building, pagparigon han transparency ngan pagparigon han pagsarig han publiko ha mga institusyon han gobyerno. Gintala kay liwat durante han meeting ang tulong nga klase han information pollution, misinformation o sayop nga impormasyon nga naipapasa nga waray maraot nga intensyon, disinformation ay tunuyo nga pagpasaranghin sayop nga impormasyon ngan malinformation o impormasyon nga nakabase sa kamatuuran pero ginagamit agud makadaot sa usa nga tawo o organisasyon. Dugang pa ni Arinto, importante ang pagkaurusa ngan koordinasyon han mga information officers ngan media practitioners agud masiguran paghatag hintama masasarigan ngan mapulsanon nga impormasyon ngadto ha katawhan. Igindasig liwat niyan nga tanan nga padayon nga igpatuman ang responsable nga komunikasyon nga nakabase sa integridad kaaram ngan tinuod nga serbisyo publiko. Samtang haamo gihapon nga katitirok nag-iliher ang mga information officers han Association of Government Information Officers san Eastern Samar. Ginpili como presidente Penelope Pumida, BPPA 200 Radyo Pilipinas Borongan. Haiya mensahe gintagan doon ni Pumida ang importansyan pagkaurusa han mga information officers sa pagpasarang han matuod, madagmit nga responsable nga komunikasyon para kaupayan han probinsya ngan katawhan han Eastern Samar. Adyan kompleto nga listahan han mga opisyales, Presidente Penelope Pumida, Radyo Pilipinas Borongan, Vice President Mel Colongon han DepEd, Secretary Marisa Bormate han LGU Llorente, Treasurer Amanthea Dala han LGU Borongan, Board of Directors Eden Sidor han ST News, Gwen Ponferrada han DTI, Roca Salak han PGO Media, Police Major Alduen Balyete han PNPS PPO, ngan
ngan Judith Aboy, Handoli, Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Unom nga mga LGU sa Samar, beneficiaryo sa PAF. Sa detalyadan report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Por Luminos, 5,809 nga parauma ngan para pangsda. Tikang sa unom nga LGU sa probinsya sa Samar ang nakabenepisyo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program sa ginbuhat nga duha ka adlaw nga distribusyon sa Calbayog City ngan San Jorge, Samar. Lakip sa mga benepisyaryo nga LGU mao ang Calbayog City, Santa Margarita, Tagapulan, San Jorge, Tarangnan ngan Matuginaw. Intutuyo sa Presidential Assistance nga makabulig sa mga parauma ngan para pangisda nga apektado sa hataas nga presyo sa produkto agrikultural ngan petrolyo. Pahayag pa san pipira san mga benepisyaryo nga gagamiton ang nakarawat nga bulig pinansyal para sa pagpalit san abono, binhi ug diesel para san farm machinery. Yan ang tiharani na ang panahon san pananom. Magpapadayon pa ang distribusyon sa Presidential Assistance sa iba pa nga LGU sa Eastern Visayas como suporta sa gobyerno sa sektor sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. O para usab sa mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, kadalanan sa lungsod sa San Francisco, padan karon nga giayo labi na kay hadol na ang ilang celebration sa kafiestahan. Para sa detalye ng report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa San Report. Francisco, bisan sa kangit-ngit sa kagabhion, padadyon nga nagtrabaho ang mga sakop sa lokal nga pagamhanan sa San Francisco aron mapahapsay ug mapaadyo ang kadalanan silang lungsod isip pagpangandam sa umaabot nga fiesta sa San Isidro, Labrador. Gipakita sa mga trabahante ang ilang dedikasyon aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan sa mga lumulupyo ug mobisita panahon sa kasaulugan. Kining tanan nga pagpaningkamot gipangunahan pinaagi ni Mayor Jason Ortizo ang lungsod sa San Francisco. Sumala sa mga residente, dakong tabang ang pag-adyos sa kadalanan ilabi na nga gilauman ang pagdagsa sa mga tao atol sa fiesta. Bisan gabi wala mo pahunong ang mga naghimo o namuno aron mahumanda dyon ang proyekto ug maandam ang lungsod alang sa malipadyong selebrasyon. Samtang nagkaduol ang fiesta sa San Isidro, Labrador, nagpadadyon usab ang pagdasig sa komunidad sa pagtinabangay ug panaghiusa. Ang katawhan sa San Francisco sa pagpanguna ni Mayor Jason Ortizo nagpakita sa ilang kalipay ug pagpasalamat sa mga proyekto nga nagdala og kaadyuhan sa lungsod. Balita sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, LGU Baybay mipadangat og farm inputs og machinery alang sa mga mag-uuma aron mapalambo ang vegetable production sa Dakbayan. Alang sa mga detalye niyang report ni Micaela Gongora. Nagpahigay ng usa ka mabungahon nga adlaw sa serbisyo ang Dakbayan sa Baybay, pinaagi sa pagpangapud-apud og farm inputs ug makinarya ngadto sa mga lokal nga mag-uma sa utanon. Gihimo ang maong kalihukan didto mismo sa Baybay City Hall. Tumong nini maong inisyatiba nga mapaligon ang sektor sa agrikultura ug matabangan ang mga mag-uma sa utanon sa pagpausbaw sa ilang produksyon ug panginabuhi. Ang mga nakabenepisyo sa maong programa mao ang mga miyembro sa Vegetable Farmers Association gikan sa Barangay Sapa, Barangay Santa Cruz ug Barangay Guadalupe. Nadawat sa mga mag-uuma ang nakalinlaing gamit ug agricultural inputs nga makatabang sa mas epesyenteng pagtanom ug pagdumala sa ilang mga utanon.
Personal nga mitambong og nagdumala sa maong kalihukan si City Mayor Honorable Jose Carlos Elcari uban sa mga miyembro sa sangguniang panglungsod ug sa City Agriculture Office. Nakighinabi usab ang mga opisyal sa mga maguma aron na paminaw ng ilang mga panginahanglan o kahimtang sa sektor sa agrikultura. Matud pa sa mga opisyal sa Dakbayan, importante kayo ang papel sa mga lokal nga maguma sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon o kaligon sa ekonomiya sa Dakbayan. Busa, padayon nga maglunsad ang lokal nga panggamhanan o susamang mga programa aron masuportahan gayod ang sektor sa agrikultura aron mapalambo ang food security sa baybay. Gidasig usab sa city government ang mas ligon nga panagtinabangay tali sa gobyerno ug mga komunidad aron mas mapadaghan pa ang produksyon sa agrikultura ug mas siguro ang malungtarong panginabuhi sa mga baybayanon nga mga mag-uuma. Gikan sa VSU DY DCFM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang libre nga photo booth ay ginhatag ang provincial government para sa mga ESSC graduates. Para dugang ang impormasyon, adi anakon balita. Naghatag hin libre nga photo booth ang provincial government of Eastern Samar para mga graduate. Han Eastern Samar State University o ESSCU may dulong campus durante ang iray ka-61 nga commencement exercises. Sumulakan Governor Ralph Vincent Iverdone katuyuanan han inisyatibo nga mapreserbaran mga graduates nga ira pamilya ang importante nga mga panumduman tikang ini nga importante nga higayon ha ira kinabuhi. Ginpabugatan liwatan gobernador nga dili la para mga estudyante ang graduation kundi para liwat sa ira mga ginikanan ngan pamilya nga nagsakripisyo nga nagsuporta ha ira pag-eskwela. Ang libre nga photo booth ginpatuman liwat sa commencement exercises sa ESSU Giwan Campus nga nagpapadayon pa ha masunod ng graduation ceremonies han ESSU Salcedo, ESSU Canavid, ESSU Arteche nga ESSU Main Campus. Pinaagi hini nga programa karuyag ang provincial government nga maging mas makalilipay nga diri hinga nga limtan mga estihanan graduates han ira graduation pinaagi han mga retrato nga ira madadara. Dugang pa ni Verdone padayon nga masuporta ang gobyerno probinsyal ang mga programa pagpakasugan edukasyon na probinsya ngan pagkilalahan sakripisyo han mga estudyante ngan kaganak nga makabutan irahingya para iratag sa nga pamilya. Para PIA Eastern Samar Vito Lintino Kumpan, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balitahan natin lagi hapon itong edukasyon, sobra 1,300 nga nang graduar ay isugiwan ginpasidunggan ni Kong Shen Gonzales ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Personal nga nakaisangan ginlamano ni Congressman Christopher Shin Gonzales, Hanlon District of Eastern Samar, ang nga tanan nga 1,364 nga nang graduar ha Eastern Samar State University kon iso Giwan Campus. Ininhagin dumara nga 49 commencement exercises kasangkelop nga adlaw. Ha iya mensahe gintagan hinduon han magbabalaod ang importansya and resilience o ang pagiging marigon han kasing-kasing. Sumalakan Gonzales ang pagtapusan mga estudyante hindi rila simbolohin akademiko nga kalangpusan, kundi usa nga tigaman han ira paningkamot habot nga ang mga kakurian nga sakripisyo. Nagpainumdum ang kongresista ha class of 2026 nga ang mga kakurian nga ira ginagian na suludan universidad amon magsiserbi nga pundasyon basi hira magin mas marigon. Hapag atubang han bago nga hugna han ira kinabuhi. Hingyap gihapon niya ha mga bago nga nagtapos nga gamiton han ira kinaadman diri la para ha personal nga hingyap, kundi para gihapon ha pamilya kumubalo sa mga sakripisyo han ira mga kag-anak. Para ha komunidad, base maging kaparte hadton pagbago ha lokal nga level ngan para ha Eastern Samar agud maging mas mainuswagon ang kabubuwasan han bugos nga probinsya. Iginpahayag pa ni Gonzales nga usa nga daka nga honor ang makaatbangin personal ang mga estudyante nga naniratag sa nga pamilya han nasabi nga espesyal nga okasyon. Nagtapos ang iya mensahe madasigan nga pag-aghat ngan paglamano ha mga bag-o nga paglaom han probinsya.
Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visaya. 9 minutos antes ang alas 9. Samar State University padayon ang pagsaka sa World University Rankings sa detalya ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Padayon ang pagpasikat sa Samar State University o SSU sa international nga entablado, mahuman ini umangat ngadto sa ika-69 nga pwesto sa World University Rankings for Innovation o WURI 2026. Dako ini nga progreso tikang sa era ika-117 nga ranggo sa 2024 nga ika-98 sa 2025 nga nagpapakita san paspas nga pag-uswag sa universidad sa innovation, research ngan kalidad sa edukasyon. Ginkilala liwat ang SSU como ikaduha nga pinakahitaas nga ranggo sa mga universidad sa Eastern Visayas nga nikasiyam sa bug-os nga Pilipinas. Nakakuha gihapon ang universidad sa pagkilala sa magkadrodilain nga global categories sugad sa digital innovation, artificial intelligence, infrastructure ngan social innovation. Sumala sa SSU, bunga inisan pa dayon nga paningkamot sa mga administrador, empleyado, estudyante ngan partners sa pagpauswag sa globally competitive ngan moderno nga edukasyon para sa mga samarnon ngan Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visaya. LTO-PF Caravan pagimon sa lalawigan sa Southern Leyte. Para sa detalya na report ni Miss Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas report. Paglunsar usa ka special nga license to own and possess firearm kon LTOP Caravan ang Southern Leyte Police Provincial Office karong umabot Hunyo 25 hangtod 26 din tuiga isip kabahin sa pagsaulog sa ika-66 nga founding anniversary sa lalawigan. Pagahimo na mong caravan sa Camp Alfredo Bantug sa Dakbayan sa Masin. Diyon gidapit sa SLPPO ang tanang firearm owners o mga aplikante nga mopahimo sa lain-laing serbisyo nga may kalabutan sa LTOP. Sumala sa SLPPO, tumong sa kalihukan nga mapadali og mapahapsay ang pagproseso sa mga kinahanglanon alang sa mga tag-iya o aplikante sa armas, pinaagi sa pagdala sa serbisyo ngadto sa usa ka accessible nga lugar. Lagip sa mga serbisyong mahimong ma-avail sa caravan, mo ang pagproseso sa aplikasyon o renewal sa LTOP, lakip ng ubang dokumentaryong kinahanglanon. Alang sa dugang impormasyon o pangutana, mahimong tawag sa numero 0927-3347-875. Balita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Miss Dalia Orit Atwil sa imong report. At oras alas 8:54 na sa buntag atong balikan para sa dugang balita si Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Carpet Civic EPS Miss Dacuno 10th Placer Midwifery Board Exam. ESO President Iso College of Nursing and Allied Sciences gimpasidunggan han konseho han syudad han Borongan. Highlight han ika-45 nga regular session han sanggunan panglungsod han syudad han Borongan ang pagpapasidungog kan Miss Grisel Rado Dacuno 10th Placer han April 2026 Midwifery Board Examination. Miss Dacuno in Boronganon nga residente Barangay Campisao ha syudad inagraduar han College of Nursing and Allied Sciences sa Eastern Samar State University ISU. Hini nga pasidungog kilala ug ginrekognisaran ekstraordinaryo kalampusan ni Miss Dacuno inagpapakita disiplina, paningkamot, excelente nga intelektual nga abilidad. Ngan gintatagan pa hindoon nga ini nga kalampusan ni Miss Dacuno inagahatag hinkadasig ug honor sa syudadan Borongan ngan magserbi unta nga inspirasyon susgaranan hit mga batan-on nga Boronganon nga padayon nga maniguro
pagkabutin ekselenteng edukasyon ug serbisyo profesional. Pudliwatan gimpasidenggan han konseho hiso President Dr. Andres Pagatpatan Jr. o Miss Rina Glorian Capada, Officer in Charge, Dean hit College of Nursing and Allied Sciences, laki pa ang faculty ug staff han ira diri matatawaran nga dedikasyon ug commitment apag producer in outstanding graduates ngan boronganan professional. Ini nga pagpapasidengeg han konseyo gin parigunan hin SP Resolution number 46 series of 2026, a resolution commending and recognizing Gracel Radu Dacuno, a resident of Barangay Campisao, Borongan City, for ranking 10th place in the April 2026 Midwifery Board examinations and commending Eastern Samar State University and its College of Nursing and Allied Sciences for their contribution in producing outstanding boronganan professional. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Gan 3 minutos antes an alas 9, din nila naghuman ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Ray Sano, ini ang iyo kaupod Jean Nabilo, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Jean Nabilon ug sa mga kabaran diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Kalbayo. Atong balikan ang DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay. Glody. Yes, JVIC mo, katong partisipasyon sa DYDC-FM 104.7 ng atong tulumanon, ang Good Morning Eastern Visayas, sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kinisigdulo di kayon daw kung kauban si Micaela Gongora, o hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. Thank you so much, Glody. Ato sab nga pangayuan siyang hinapos nga minsay si Ma'am V Gumban gikan sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Ma'am V. Thanks, Sir Jevic. Ano nga, tub-tub na liwat dinhi ang partisipasyon ng PIA, Philippine Information Agency. Damang salamat ito natin mga listeners. Hangaran ni Sir Ryan Rinto, Regional Head ng PIA Eastern Visayas, ng Sir Samuel Candido, Assistant Manager ng PIA Eastern Samar, Navy. Good morning, Liwat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ma'am V Gumban. Ate Sok. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat ka-RP Civic nga tikang today has City of Golden Sunrise, DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ang aran po ito naman is Kanatu Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tekiud, kan Kuya Buboy ito naman admin, nga ng mga super taking engineers, Engineer Mark, and Engineer Coach Yufim, nga ng mga tigkontriberhan balita, Ate Pen, Ate Daisy, Ate Sok, makagsa pa. Good morning, Eastern Visayas. And sa nga usab sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras atong kaban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod, sa atong mga kaban ang reporter nga nagatulog balita karong adlaw nga Martes, og sa tanan nagapaminaw nagasubaybay sa nga program Good Morning Eastern Visayas, kini ang inyong nga nakauban gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Jevic Epis. Moingon daghang kayong salamat og mayong buntag pag-usab. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.